Hello, good evening sa inyo lahat. Ito si Mark Gilbert Moctuano. Ang topic natin ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo ngayon ay the ultimate formula to prosperity. Ito din ay tinuturo ng team namin sa isang webinar namin. So, bago tayo magsimula, tanong ko lang sa iyo, nahihirapan ka ba na makuha yung mga goal mo, yung mga dreams mo, yung mga mini-unity mo, kahit ginagawa mo naman lahat, kahit nagtitake ka naman ng action palagi, ginagawa mo naman yung mga instructions ng mga mentor mo, ng mga coaches mo, pero bakit parang wala pa rin nangyayari? Ano ba yung mga parang formula para makuha mo yung ma-achieve mo yung prosperity? So, ituturo ko sa inyo ngayon ang 4-step formula to prosperity. So, simulan na tayo. So, step number 1 ay you need to have a clear outcome or vision. So, kailangan magkaroon ka ng isang clear outcome, specific outcome kung ano ba yung goal mo. So, kung for example, gusto mo pumayat, kailangan magkaroon ka ng clear outcome, magkano yung or ano yung weight na kailangan mo i-achieve para masasabi mo pumayat ka na. Kung gusto mong ding yumaman, sinabi mo sa sarili mo na yayaman ako, kailangan magkaroon ka ng figure, income na kinikita mo para masasabi mo ikaw ay isang mayaman na. Para masasabi mo na-achieve mo na yung goal mo. Kasi kung broad yung goal mo, yung dream mo, ay wala ka talaga. Parang naglalakad ka na walang patutunguhan. Kasi wala kang exact goal kung saan ka papunta. Ngayon, kung may exact goal ka na, for example, sinabi mo, gusto mong yumaman, magkaroon ng 1 million within 12 months. Ngayon, sobrang laki ng 1 million. Sobrang haba ng 1 taon. Hindi ma-absorb yun ang utak mo. Ngayon, gagawin ng utak mo, magkakaroon ka ng manyana habit na mamaya na yan. 12 months pa kaya. So, para clear ka, para always motivated ka, kailangan mo i-set into na mas maliit na portion para mas motivated ka palagi. So, for example, sa 1 million sa 1 taon, ang gusto mong kitain, i-divide mo ito into 12 months para malaman mo yung dapat mong kitain sa 1 buwan. Sa ganun, alam mo yung mga gagawin mo everyday para makuha yung monthly income target mo. So, sa 1 million, dapat alam mo na ang 1 million, kung i-divide mo by 12 ay 83,333 pesos at 33 cents. Dapat alam mo ang exact amount kung magkano yung gusto mo kitain in a month. Para alam mo yung ginagawa mo everyday para na patungo yun sa target mo. So, kung gusto mo, for example, sa pagpapayat, gusto mo makalose ng 10 kilos within 3 months, kailangan mo malaman yung every week na dapat mabawas sa timbang mo para mas makuha mo yung 10 kilos na gusto mo makuha sa timbang mo within 3 months. So, next step ay know your why. After mo masulat na, after mo ma-determine yung specific outcome, clear outcome, or clear goal, specific goal na kukunin mo, dapat malaman mo yung why mo. So, ano ba to? Diba, sa pagkuha ng mga goal natin, magkakaroon palagi tayo ng mga challenges. Ginagawa yun para mas ma-feel natin yung sweetness of victory. Para mas ma-treasure natin yun. Para sa ganun we will grow into a better person na mag-inspire din sa ibang tao. So, para hindi ka mag-quit sa process na yun, ng mga challenges para makuha mo yung inaasa mo, dapat alam mo yung why mo. Dapat alam mo yung reason mo kung bakit mo ginagawa, kung bakit mo gusto makuha yung goal mo. So, ang isa sa tip na ibibigay ko sa iyo para malaman mo yung why mo, hindi yung shallow na why, yung deeper why mo, yung emotional why mo, dapat alam mo yung treasure mo.
know your treasure, define your treasure. Ano ba yung kayamanan mo? For example, yung kayamanan mo ay yung pamilya mo. So, kung na-determine mo na yung kayamanan mo, yung pamilya mo, dapat kasi yun yung kayamanan mo, yung pamilya mo, poprotektahan mo ito, gagawin mo lahat, do or die situation para makaprovide ka sa kanila. So, habang gumagawa ka ng mga action para makuha yung goal mo, isipin mo palagi yung treasure mo. Isipin mo palagi, tingnan mo palagi yung situation mo, yung mga na-experience mo ngayon. Bakit mo gustong makuha yung goal mo? Tingnan mo yung situation mo ngayon, tapos tingnan mo din yung goal mo. Yun din magbibigay sa iyo ng fuel para kahit ano pa man ang mangyari, gagawin mo lahat para ma-achieve yung goal mo, para sa kayamanan mo, para sa treasure mo, na yung sample natin, yung pamilya. So next step, right, take a massive action. Ito. After mo masulat or ma-determine yung specific goal, specific income goal, or specific na dream mo, at after mo makuha yung emotional why mo, ay dapat mag-take ka ng massive action. Kasi nga, kahit gaano pa ka-powerful ang mga natututunan mo, kung wala kang gagawin, wala pa rin mangyayari. Kung sasabihin mo na bukas na lang ito gagawin, or sa susunod na lang kasi busy ako, do you think may magbabago sa buhay mo kung wala kang gagawin? Kung sinabi mo na busy ka ngayon, kung sasabihin mo din yan next month, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, yung situation mo ngayon, do you think magbabago yan in the next years to come? Hindi. Dapat mag-take ka ng action. Huwag kang pabukas-bukas. Dapat ngayon na mag-take ka ng massive action. Kung ano yung natutunan mo, apply mo kagad. Kung ano yung mga nakuha mong strategies, apply mo din kagad. Take massive action. Tapos panghuling step sa ultimate formula to prosperity ay be willing to change. After ka na mag-take ng action, ay dapat mo i-monitor kung ano yung nakukuha mo sa pag-take mo ng action. Dapat mo i-monitor kung may nangyayari ba sa pag-take mo ng action. Bakit? Kasi habang gumagawa ka ng action, hindi mo maiiwasang magkamali. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang. So dapat monitor mo yung ginagawa mo na strategy ngayon. Kung hindi nag-work, i-determine mo kung anong part yung hindi nag-work, tapos be willing to change your strategy. Yun nga sa isang story sa gospel, nung nangingisda sila Saint Peter, na sinabihan na wala silang nakuhang huli, wala silang isdang nahuli. Sinabi ni Jesus na lower down your nets deeper. So ibig sabihin ni Jesus doon, huwag kang mag-quit, pero be willing to change your strategy. Be willing to adapt to the situation. Be willing to change. Innovate yourself palagi. So paano mo ma-innovate yung sarili mo? Mag-attend ka ng mga webinar trainings. Mag-attend ka ng seminars. Read books. Read articles. Read blogs. Sa ganun, mas marami kang malalaman strategy na pwede mo i-apply. Pwede mo matest kung nag-work na to. Kung hindi to nag-work, tigilan mo ang strategy na yun and change. Testing. Ang sa ganun, hanggang sa makuha mo yung proper or right strategy para sa iyo. So, once again, ito yung 4 steps. Ultimate formula to prosperity. Step number 1, you need to have a clear outcome or vision. Step number 2, know your why. Step number 3,
take a massive action. And step number 4, be willing to change. So I hope marami kayong natutunan sa video training na ito. If you like this training, please share, comment, or like this video. Kung gusto mo naman matutunan yung step by step na process kung paano mo mabibuild yung business mo online, ay click mo yung button sa baba and mapupunta ka sa isang 3 video training series na tinatawag namin, kung saan tinuturo doon step by step kung ano ba yung mga kailangan mo, ano yung 2 tools na kailangan mayroon ka kung gusto mong magkaroon ng massive result sa gamit ang internet. Doon mo matutunan na pwede mo palang gawin yung business mo online, automated pa. So kung willing ka na makuha ang training ito, i-click the button below. And once again, this is Mark Gilbert Buctuanon, and have a good day.